Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, last time, I think, nung isang araw, na-content ko to pero hindi kumpleto yung detalye. Nag-abang muna ako ng mga info bago ko i-topic. So, ito yung pagkuyog do sa PWD sa bus. So, panoorin nga natin yung balita, mga men. Para maliwanag bago tayo magkomentaryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang sinuntok at tinadyakan, kinuryente pa ang isang PWD na mga kapwa niya pasahero Taser sa isang bus. Iniimbestigahan niya ng Transportation Department at sinuspindi na ang lisensya ng driver at konduktor. Tugon ng bus company, nangagat ang PWD. Babala po mga kapuso, sensitibo ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Joseph Morong. Baka may YouTube tayo ha. Kung ipapakita, silip-silip lang tayo. Silip-silip lang. Pwede nyo naman mapanood to sa channel ng GMA News Sa video na kumakalat sa social media at iniimbestigahan ng Department of Transportation, makikita ang isang nakaputing lalaki na nakaupo sa dulo ng bus. Tumayo siya at tila lumapit sa nagvi-video habang pinagtitinginan siya ng ibang pasahero ng bus. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Maya-maya tila napalapit ang nakaputing lalaki sa nagvi-video. Nagpatulong ang lalaki sa iba pang sakay ng bus para pigilan ng lalaki na tila di mapakali. Ang lalaki na tila umiiyak at ilang beses nagmakaawa, sinuntok at tinadyakan ng siguro nai-stress yan, no? ilang pasahero. Maya-maya'y nasa lapag na ng bus ang lalaki. May humawak sa kanyang leeg at tila may narinig sa video na tunog ng kinukuryente. Taser. Hanggang sa tila maitulak siya sa may pinto ng bus. Naalarma ang Department of Transportation sa insidente na nangyari noong June 9 sa loob ng Precious Grace Transport sa EDSA Bus Carousel. Sa EDSA nangyari. So, may details na. Raw 25-year-old na person sa EDSA Bus Carousel. Ang lalaki isa raw 25-year-old na person with disability. This was a crime. Binugbog, kinuyo. Oo nga naman, Yung isang kababayan natin na may kapansanan sa loob ng isang bus. Krimen yan. This is very personal to me. Why? Because I have a brother, my youngest brother has autism. It's not easy to understand. No? Hindi siya madaling intindihan yung kondisyon na to. Reactions are triggered by loud noises, by... Yun nga sir 'di ba? Ikaw din yung nagsabi, hindi lahat kasi naiintindihan yan Unless magkaroon sila ng kamag-anak na may ganyan, na may autism. 'Di ba? Pero mamaya sige, magko-komentaryo ako mamaya. By light or by other triggers, no? Pero dapat naiintindihan niya ng mga kababayan natin. Lumabas sa paunang Hindi nga lahat alam yan investigasyon ng LTO na kapwa mga pasahero ang nambugbog sa PWD. Iniimbestigahan kung may gumamit nga ng taser o pangkuryente sa PWD. Ayon sa DOTR, may pagkukulang daw ang driver at konduktor ng bus dito. May responsibilidad yung bus company at yung driver at yung konduktor dito sa mga ganitong sitwasyon. Dapat nakialam ang konduktor. Driver hindi pa rin makialam doon kasi nagmamaneho siya. Pero nasan yung konduktor ng konduktor driver? dapat makialam yan. Dapat pigilan. Parang wala. Pero based on our initial reports, walang ginawa yung konduktor. I can confirm that as far as SAIC is concerned, as far as the security in each of the station, wala po silang report tungkol po sa mauling incident. Dapat hindi na lang video nayari patuloy yung nag-video. Suspindi na ng LTO ang driver's license ng driver at konduktor ng bus at pinagpapaliwanag na rin ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Nagpalabas ng show cause order ang LTFRB para sa pagdinig sa June 25. Sinuspindi na rin ng LTFRB ng isang buwan ang 10 units ng Precious Grace.
Itinanggi ng abogado ng kumpanya ng bus na hindi inireport ng driver at konduktor ang insidente sa mga otoridad. Kwento ng driver sa isinimite nitong pahayag sa LTO, may pasahero nagsumbong tungkol sa pangangagat ng isa pang pasahero. Nireport daw nila ito agad sa mga otoridad sa Main Avenue Station Nangyari? ng EDSA Busway. Nakiusap daw sila sa Coast Guard na pababain ng lalaki pero hindi raw ito napababa. Ayun. Gumawa naman Sinabihan pala daw ng- sila ng konduktor na i-report na lamang ito sa susunod na estasyon sakaling gumawa ulit ng Ay, eksena. nakatamaran no? Yan ang problem sa sa mga nagbabantay. Well, ito ay ayon sa salaysay nung driver ng bus. Kung totoo man yan, nakakabwisit, pero alam nyo mga kababayan ko, may bahid ng katotohanan to Kasi ako mismo naranasan ko na yan. Na pag magko-complain ka, alimbawa may police, naalala ko noon naglalakad ako sa Divisoria kasi doon nga ako nagtatrabaho dati, 'di ba? Muntik nang ma-snatch yung phone ko. Hindi natuloy sa akin. Then nakita ko may na-snatch siyang iba. 'Di ba? Hindi na tuloy yung attempt sa akin. Ngayon may police doon na sinumbong ko. Muntik na po akong ma-snatchan, tapos meron pa po dong iba na Alam mo ang sabi sa akin ng police? Ikaw ba yun ninakawan? Hindi po, pero may nakita, dito mahimik ka. Ang magrereklamo yung ninakawan. Okay ka naman, di ba? Wala naman nakuha sa'yo. Di ba, mapapansin mo, yung mga pulis hindi ko alam minsan kung sa bagay dito, Coast Guard yung pero, di ba, nandun sila, para, may purpose sila kung ba't sila nandun Tapos biglang sasabihin, ipasa na lang daw sa susunod na i-report na lang daw uli. Pagka tingnan mo, di ba? Hindi ko alam minsan kung kung likas na ba talaga maging tamad yung mga tagapaglingkod natin sa gobyerno Well, ito yung kwento ng driver ng bus. Pero tingnan natin syempre pag pinag-explain yung magdadahilan yon. Nang malapit na raw sila sa Buendia Station, nangagat daw ulit ito kaya inireport nila ulit ito. Sabi pa ng driver, pinagsabihan niya ang mga pasahero na huwag nang bugbugin ng PWD, bagay na hindi raw nila sinunod. To my mind, yung driver at saka konduktor, ginawa nila ang responsibilidad nila. We have to be educated, we have to understand na ganyan talaga yan. Hindi yan nang-aaway ng basta-basta na yan. Pero kailangan maintindihan, kailangan ipaintindi sa mga kababayan natin. Tutulungan daw ng DOTR ang PWD at ang pamilya nito. DSWD. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24. Now, ito naman, may isang lalaki naman, magkikwento nung yun nangyari talaga doon. Di ba? Ang lalaking may autism mula sa mga pasahero ng bus sa EDSA Carousel. Nagat daw kasi ang biktima yung PWD pala ang i-interviewin. kaya't pinagtulungan. Ang kanyang pamilya naman, desididong ireklamo ang driver at konduktor na wala raw pagpapahalaga sa mga PWDs. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na ilang beses pinagsusuntok at pinagtatadyakan ng kapwa pasahero sa likod ng pampasaherong bus sa EDSA. Ang lalaking nakaputi tila hirap magsalita. Baka sa mukha niya ang takot habang sinasalag ang panggugulpi ng ilang lalaki. Umabot pa sa punto na sinakal siya habang sinusuntok. At sa dulo ng video, Medyo may pagka-overkill nga, no? bigla siyang napasigaw dahil kinukuryente na pala. Ang lalaki sa video na si alias Mark, natunton at eksklusibong nakapanayam ng News 5 sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Inabutan ng aming team si Mark na mayroong autism spectrum disorder. Bagamat hirap magsalita, paulit-ulit na sambit ni Mark ang sobrang hirap na dinanas niya sa mga pasahero ng bus. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at sa katawan. BGT sa bus, kulay yellow, red at saka masakit yan. Dede at saka likod at saka kuyente katawan, kuyente. Ay, ulo.
nakakausap naman pala siya na maayos. Kuya ng ulo. Mag-away. Sunto. Sa panakay sa PWD. Kwento naman ng kapatid ni Mark na si Ronnie. Tumakas lang ng bahay si Mark, kaya napadpad sa EDSA bus carousel. Takot daw ito sa maiingay, kaya nang marinig ang malakas na tunog ng cellphone ng pasahero, kinagat niya ito sa balikat, kaya siya ginulpi. Kung saktan man sila, dapat hindi naman makatarungan yung ginawa nila. Umuwi po siyang mag-isa eh. Opo. Ayun po yung di namin kung paano siya nakauwi. Kasi time. Ito ang problem, di ba? Nasa sa inyo din ang problem. Irresponsible din kasi kayo eh. Kasi, alam mo sir, di ba? Lahat ng tao, wait lang ha. Tatanungin niyo ako, may kasalanan ba yung mga nambugbog? Oo. Nambugbog yun eh. Kahit pa sabihin mo na hindi PWD yan, pagka overkill na yung pambubugbog, may kasalanan pa rin talaga yun. Pwede silang makasuhan doon. Kaya lang, ito naman kasi, sige, na-establish na natin hindi magandang ginawa sa kapatid mo. Ang problema kasi, pabaya din kasi kayo. Unang-una, alam nyo kasi na yung kalagayan ng kapatid mo ay ganyan. Mag-effort din kayo na protektahan siya. Kasi, di ba, katulad nung sinabi ni Transport Secretary, kailangan i-educate pa daw yung mga tao. Karamihan ng tao hindi kasi naiintindihan yung kalagayan ng kapatid mo eh. May nakausap nga ako dito kagabi. Naalaala niya daw yung kuya niya. Yung kuya niya kasi may ganyan din. Anong name na? Shoutout ko to si Ma'am. Nanonood kasi sa akin si Ma'am eh. 'Di ba? Sila nag-e-effort sila na na bantayan yung kapatid nila. Kasi nga hindi naman kasi lahat ng tao naiintindihan yung yung kalagayan ng may ganyan. Tama na sana ba 'yon? Sorry ma'am. Si ma'am pala. Si Ma'am Raquel Villacorte, shout out ma'am. 'Di ba? Sinabi niya sa akin yan, nagkakwentuhan kami. May ganyan din na sila na kapatid. Yan sabi ko, may kuya din ako, PWD. Di namin siya pinapayagan lumabas mag-isa o gumala kasi baka mapag-initan sa labas. Yan ang sinabi niya. Sabi ko, buti pa kayo, sabi ko gano'n. Oo sir, kasi takot kami na mapahamak siya, mahal namin kuya namin, kahit wala siya sa katinuan. Yun ang sabi niya. Alam nila, naiintindihan nyo dapat yan, kung kayo ay, na napagkalooban ng Diyos ng ganyan na may kapamilya kayo. Siyempre, alam nyo na yung risk. Hindi naman yan nabuhay ng bigla na lang ganyan eh. I mean, hindi naman yan nabuhay na matino yan dati na bigla na lang nagkaganyan. 'Di ba? Mula pagkabata, alam nyo na yan eh na may disability. So dapat maging protective kayo sa ganyan. Kung hahayaan yung magpalabas-labas yan or 'di ba? Yes, parusahan natin yung mga nagkaroon ng sala na nanggulpi dyan sa kapatid mo. Na talaga namang krimen naman talaga yon. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama yon. O sige, naparusahan. Hahayaan nyo uling maglalakad-lakad uli. Makakagat na naman uli ng ibang tao yan. Mabubugbog na naman uli yan. Magpapakulong na naman uli kayo ng tao. Nasa sa inyo din kasi yung pag-control eh. 'Di ba? Kung ayaw nyo may masamang mangyari dyan, gawin nyo ang lahat na maprotektahan siya. Given na yun eh, na ang tao ignorante sa kalagayan ng kapatid nyo. May mga taong nakakaalam, may mga taong nakakaintindi na yung kapatid nyo ay may sakit, di ba? Naiintindihan nung iba. Paano yung hindi nakakaintindi? Hindi naman lahat ng tao naiintindihan yan. Lalo na kung nasa bus, syempre, galing sa trabaho yung iba or pagod, di ba? Tapos biglang kakagatin sila ng kapatid mo. Siyempre, ang unang iisipin na lang ng taong yon,
yung sakit na naramdaman niya at makaganti siya. Hindi ko gina-justify na tama yon. Pero hindi mo makokontrol sa tao yun eh. Di ba? Forever ba na buong mundo ang mag-a-adjust sa inyo? Habang buhay na lang ba kayo magdedemanda? Mauubos kayo niyan. Habang buhay kayo magdedemanda, every time na may makakapanakit sa kapatid nyo, gawa din kayo ng paraan para maprotektahan siya. Hindi lahat ng oras ay iaasa nyo sa pangunawa ng tao. 'Di ba? Hindi biro ang kagatin ng kung sino. Ang tanda na niyan. 'Di ba? 20 plus na yata yung kapatid nyo. Ang masakit na mangagat niyan. Kaya lumabas yan o nakalabas yan na hindi nyo alam kanyo, sa kapabayaan nyo din. Ngayon, kung anong gagawin doon, hindi ko alam. Gawan nyo ng paraan. Di ba? Siyempre, lahat naman tayo may pinagdadaanan na na ganyan. Katulad ko, may mga pusa ako, love na love ko yung mga pusa ko sa labas. Nasa loob talaga sila ng gate, hindi ko pinapalabas. Kasi baka masagasaan dyan sa labas, di ba? Di ba? Hindi naman sa kinukumpara ko yung pusa sa Kaya lang may responsibility kasi ako na kung mahal ko yung mga alaga ko, hindi ko hahayaan na pakalat-kalat din sa labas. Siguro nangihina siya. Pero kinabukasan pa po siya bago nakauwi. Tamo, sa inyo parang wala lang. Parang normal na lang sa inyo na umuwi kinabukasan or Di ba? Nakakabahala. Parang hindi nyo naman mahal yung kapatid nyo. Just imagine, alam nyo na may disability yan, tapos parang wala lang sa inyo. Malis po eh. Kinabukasan nga lang po nakauwi eh. Parang, di ba? Tapos pag nakaabala ng ibang tao, kayo yung may ganang magalit, hindi nyo property ang buong Pilipinas. Na raw umalis ng bahay si Mark pero nakakauwi rin. Madalas daw kasi itong bumili ng mga libro at magazine na binabasa at iniipon sa kanyang kwarto. Sinisisi naman ng pamilya ang driver at konduktor na hindi umawat sa panggugulpi kay Mark. Ganon din ang bus company na hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa mga PWD na pasahero. Magre-reklamo po talaga kami dun sa nangyari kasi hindi naman makatao May halong din Sa bagay, karapatan nilang magreklamo kasi, di ba, naagrabyado naman talaga yung kapatid nila. Pero, sana, maging lesson na rin ito na para hindi na maulit. Yang ganyan. Kung lalabas yung kapatid nyo, samahan nyo. Hindi naman sinasabi huwag nyo palabasin yan eh. Para may kasamang makakaintindi niyang, yung ginagawa nyo. Di ba? Hindi yung basta lang. Tinitingnan ko yung pusa ko mukhang tatalon. Halika nga dito. Nyeta. yung ginawa nila. Sa bus. Oo, para hindi na rin di ba ulit sa iba. Hindi. Gumawa na rin kayo ng paraan para mapag-aralan kung paano. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, kahit pa electric silya mo yung mga gumawa sa kapatid mo na yan, hindi malayong mangyayari uli yan kung pababayaan nyo na naman ang pababayaan. Diba? Hindi naman responsibilidad ng buong Pilipinas yan eh. Ang kayang ibigay lang ng publiko dyan sa kapatid mo ay pang-unawa lamang. Diba? Hindi naman pati yung pag-isip ng kapahamakan dyan responsibilidad ba ng responsibilidad nyo pa rin yan. Agad naman sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng bus driver at konduktor matapos mag-viral ang video ng pananakit kay Mark. Based on our initial reports, walang ginawa yung konduktor. Pinabayaan lang. O kaya, kung hindi nila kaya, marami talaga, dapat tuminto sila, lahat ng staff ng ating busway ay may saik. Yun na nga yung ginawa daw eh. Ang problema, tamad din. Tinuturo lang. Pag nangagat na lang ulit, i-report nyo na sunod. Bullshit. That's a failure of
the driver and the conductor. Pananagutin din ng DOTR ang bus company at sasampahan ng kaso sa hindi pagre-report ng insidente at pag-iwan sa PWD na biktima. Sa ngayon, hindi pa raw sumasailalim sa medical check-up si Mark dahil kapos sa pera ang kanyang pamilya. Kaya humihiling sila ng tulong medikal at serbisyon legal. Yun na nga eh. Alam nyong kapos din kayo. Tapos, hindi pa kayo gagawa ng paraan. Lagi kayong aasa na may netizen na may magtatanggol sa inyo. Yung argument kung mali ba yung ginawa sa kapatid nyo, hindi. Panalo na kayo doon, mali talaga yon. Yung pagbubugbugin. Kahit naman hindi PWD, bali pa rin naman talaga yun eh. Kaya lang, ang inaano lang dito, yung responsibility nyo rin bilang mahal nyo sa buhay yan. Diba? Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Kasi ano eh, hindi pwedeng na yung mga ganyan na may special needs, 'di ba? Hindi pwedeng laging hinahayaan nyo lang labas ng labas. Na pag yung may naka-aksidente pa diyan let's say pag-alagala yan, nawala sa sarili, 'di ba? Pag-alagala yan na wala sa nasagi ng tricycle yan or nasagasaan ng kung ano, mandadamay pa kayo ng ibang tao na ang gusto lang ay maghanap buhay din lang. Na naniniwala din naman ako, yung mga nambugbog sa kapatid nyo, ayaw, tingin ko, hindi naman mambubugbog yan ng ano ng trip-trip lang eh. 'Di ba? May ginawa din kasi ang kapatid nyo na hindi nila naiintindihan. Na kaya nga kailangan lagi siyang may kasama para laging may gumagabay. Or halimbawa, pag mangangagat na ng ganyan, may pipigil. 'Di ba? Kasi yung sinabi mo na nagkakaroon siya ng ganun pagka nakakarinig ng maingay, hindi mo naman may expect na lahat ng dadaanan ng kapatid mo tahimik eh. Matitrigger at matitrigger yan. 'Di ba? Yun lang Kung mali, pagbayaran nila yung mga nakagawa ng mali. Pero kayo may responsibility pa rin kayo bilang kamag-anak niyan. Yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.